Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ang paksa nating buksan ngayon, alinsunod sa gusto ng Diyos na ating hari at si Kristo na anak ng Diyos hari din sa ating puso, ay itong paksa ang natataong paghukom ng Diyos. Kasi ang Diyos mo ko ngayon, dalawang klaseng paghukom. Babasa muna tayo sa magandang balita, aklat ng Biblia. Basahin natin. At dating Biblia na Protestante. Pair, Protestant and Catholics. Basahin natin sa aklat para wala silang ligtas. Ito, sa pahayag sa Pedro, 1 Peter 4, verse 17 to 18. Kasi, bakit pumunta sa, anong purpose nitong aklat? Huwag mo na tang sikta, huwag mo na yung sikta. Pambagulo yung sikta. May aklat. Ibuhat natin ang aklat. Una tayong pakalam sa sikta. Kasi ang una man tayong pakinggan, ang Diyos, hindi sikta. Pastor, pare. Ha? Ang Diyos magturo, hindi tao. At nagturo din sa mga apostol at propeta. Pareho lang tayo. Ang nagturo sa propeta at apostol, Diyos din. Sino magturo sa atin? Prophet siya din. May aklat na. Ang turo ng propeta at apostol, nakasulat. Alalahan natin, sabi ni Kristo at ating panulaan, sa 2 Peter 3, verse 1 to 3. Ito ha? Ito yung magandang balita Biblia, Katoliko. Ha? Ito. Sa mga balita. Bakit ito ngayon, kapatid? Kasi ang Katoliko ngayon, hybrid na. Meron na silang Jared, galing sa Church of God in Christ Jesus. Galing siya sa Church of God. At ngayon, ipinagmalaki ng Katoliko na di Batista. Kasi memorize niya ang Biblia halos. Memorize niya. Hindi ganoon ang basehan. Sa unawa, ang basehan dito sa memorization. Basahin natin maya sa talata ng Ephesians. Basahin natin ito. Hukom na. Sa 1 Peter 4, verse 15-16. Nawaan nyo karunungan itong basehan natin dito. Hindi kabubuhan ng pastor, pare. Karunungan. Paniwala sa karunungan ng Diyos. The wisdom of God. We know that we are of God if we have the wisdom of God. Sa John 3, verse 34. Basahin natin. 1 Peter 4, 13. Medyo mabilis ako masalita, kapatid, kasi isang oras lang tayo. Bilisan ko lang. 1 John 1, 4, verse 17 to 18. Nang magandang balita, Biblia. Biblia ang tawag ngayon. Aklat mo ito. Sa 36 at 34 verse 16 ng Isaiah. Dumating na ang panahon na paghukom. Noong una, dumating ng paghukom. At ito'y nagsimula pa sa sambahayan ng Diyos. Yung tinatahanan ng Diyos, Espiritu, mga tao to, mga apostol o noong una at mga Kristiyano. Nagsimula na ng unang panahon pa. Nagsimula na ng unang panahon pa. At kung sa atin ito'y magsimula, ano kaya ang maging wakas na hindi sumusunod sa Ebanghelyo o magandang balita ng Diyos ba? Hindi na tao, hindi na angel. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid, mga Kristiyano, ay magkakahirap maligtas, paano na kaya ang makasalanan hindi sumunod sa Ebanghelyo? Ang makasalanan pala, hindi sumunod sa Ebanghelyo. Ang paghatol o paghukom nag-umpisa noong unang panahon. Ngayon, babasahin natin ang totoong pangyayari kasi binabasa ng Isaiah. Malaman natin ito, mapicture natin sa kabuuan. Ito. Kung tuloy-tuloy ba itong hukom? Hukom ng apostol, ang basehan, ang turo ng Diyos. Ngayon ating mabasa. Mabasa yan. Noong una panahon, ito, pagkatapos ng apostol, ng apostol, ito, may nulaang mga ngaral. Ito naman, sa Ephesians 2 Thessalonians 2 verse 5 to sa magandang balita 5 to hanggang sa matuloy. Ito. Sa Katolikong ng Biblia, yung magandang balita, ito. May basehan. Ngayon, hukom. Totoo ba? Sabi ng Katoliko, oo daw. Hukuman natin kung totoo ba. Naghukuman na tayo. Sabi ng Katoliko, hukom na totoo, tuloy-tuloy daw. Kailangan daw mga pare, mga Katoliko, makinig sa mga pare-pare. Kasi mga pare, tutuan ng Papa sa Roma. Sabi na, walang basihan. Hindi wala ka lang basihan? Mamaya, basa. Ang sabi ng Diyos mamaya,
Ang basihan, ang batas ng Diyos, hindi pinusupi. Batas ng Diyos nakasulat, hindi pinusupihan ng tao bago sulpot. Basahin natin may. Ito sa 2 mga taga Thessalonica, chapter 2, verse 5. Walang bayad to Walang bayad to. Pero yung karunungan nito, magpasalamat ka sa Diyos. Tanong sa galing. May talata. Malaman sa gawa. Ito. Tingnan nyo kung hindi totoo. May basa ko. Kalat ang karunungan mababasa. Ito. Basihan natin. Ito. Hindi ba niyo natandaan sa 5? Sinasabi ko ito sa inyo, kasama pa niyo ako, buhay pa. Sabi ni Apostol Pablo sa iglesia, mga taga-Thessalonica, noong unang panahon. Hindi pa lamang nangyari, ito dahil may pumipigil pa. Sila ang pumipigil. They stop it. The lies because they are telling the truth from Christ. And Christ is there, ruling the apostles. Naghari ang Kristo sa mga apostoles at mga Kristiyano noong unang panahon. Noong unang panahon, naghari. Noong unang panahon, naghari si Kristo. At ang katotohanan sa makita ng apostol kung saan si Kristo nangahan. Noong una. Ito Bakit noong una? Ito. Sinabi ko sa inyo, isa ito ngayon nakasama niyo pa ako. Hindi pa lamang nangyayari. Hindi pa lamang nangyayari. Alam mo ba itong mangyayari? Hindi nyo alam. Pastor niyo pare, hindi alam. I'm speaking now at the wisdom of God. Ito. Naman literal. Sa tao talaga hindi sa akin, sa tao talaga magpahayag ang Diyos. Bilang isang tutong Kristiyano, hindi siya pahayag sa anghel. Hukuman pa natin ang anghel. To 1 Peter 6 verse 2 ng 2-4 of Corinthians. Sa tao mapaliwanag, hindi sa pastor, hindi sa pare. Yung pare at pastor, yung mga demonyo, mga sinungaling. Ang alam mo, mabait? Sa tao lang. Pero sa Diyos, kaya ka nadaya. Kasi, ang tulong na walang basihan. Sabi na, naniwala siya na ang mapapasaluwa, tuloy-tuloy, gago. Ibig sa mga tao, tuturuan na, ng kung totoo ba, Panginoon? Saan siyang aklat, Panginoon, na ang tuloy-tuloy na paano mo naman? Hindi mo rin bibasa ang aklat. Yun ang influensya ng demonyong pastor at pare. Pag ang pastor nyo, hindi kayo anhayaan maturuan ni Kristo, sila magturo, tangang pastor yun, gago yun. At binigyan mo ng pera. Nagligtas yung buhay. Hindi nyo kaya magkaroon natin yun. Alam ko. Di, subukan na. Dudulungin ko ang Kristo na. Tanong ko, Kristo, magdabangan tayo ng Kristo. Ang Kristo ko magturo sa akin. At sa mga totoong Kristiyano. At hindi ko magbawalan ang membro na mangaral. Sabi ni Pablo pa, sabi ni Pedro pa. Sa ibang paksa doon, may talata ko doon. Kasi si Kristo magturo sa ng puso, hindi ikaw. Sabi ni Kristo, ako magturo, hindi ikaw. May aklat na. Ang pagtuturo ni Kristo ngayon, mga Diyos ngayon, na spiritual, sa espiritu pa rin, katulad ng pagturo niya sa mga apostol at mga propeta. Ano ba pagkaiba? Iba ba? Ang turo niya ng unang panahon, ang unawa na ng unang panahon, nakasulat pa rin. Ating basihan, alalahanin niyo ang mga sulat ng apostol at propeta. Sabi pa ni Kristo, Ebanghelyo. Ninyo, hindi pastor. Noong unang panahon may pastor. Pero ngayon, wala na. Kasi ang turo ng pastor noong unang panahon, Ebanghelyo pa rin. Propeta Kristiyano, Ebanghelyo pa rin. Apostol, Ebanghelyo pa rin. Si Kristo, Ebanghelyo pa rin. May ebangelistad, Ebanghelyo pa rin. Hindi katino, hindi philosophy. Hindi theology. Ang mga pastor, pareho silang may theology. Si Martin Luther, may theology din. Akala nyo, sila lang, katoliko lang. Pati ang Orthodox Christians, may theology din. At ito ngayon, pang buong mundo. Pati Muslim, theology din. Sa kanilang introduction, sa Quran, ito noong unang panahon may hukom. Noong una sa 1st century AD. Ito ba'y tuloy-tuloy? Tumukom ang katoliko. Ang batsera ng paniniwala ngayon, yun ang sa bumundo, yun ang katekismo ng katoliko. Ito,
Catechism of the Catholic Church. Ito. Second edition. Mahal. 800. Revised in accordance with the official Latin text promulgated by Pope John Paul II. Ha? Papa sa Roma. Sabi na, manalangin kayo ka Maria. Ang matulog daw ngayon na Church Magisterium. Tanga. Di ba hukom yun? Sabi na, ay, tama. Amin, amin. Church Magisterium. Nag-aral kami ng theology. Sa Roma, many years pa. Sabi ni Darwin Hitlano na pare bubo. Hindi yun pare, Arikon. Demonyo yun. Naniwala ko yung pare yun? Hindi yun. Ano ang hukom sa pare? Ang pare nangaral ng Ebanghelyo, hindi katikismo. From the Greek, ilalim sila ng apostol. Because ang mga apostol nanguna sa kala. Nanguna din apostol sa Kristiyanong propeta. Sabi doon sa 1 Corinthians 10 at 12 verse 28 to 30, ang una sa iglesia, ang nilagay ng Diyos, hindi tao ng tao, Diyos ang nilagay, ay mga apostol. Si Kristo ay apostol. Hebreo 3:1 sa tamang salin. Ang sunod, pangalawa, ay propeta. Pangatlo, ebanghelista. Pang-apat, mga guro. Pati mga pastor. Noong unang nagturo nila pareho, pag sinabi ng pastor, ebanghelyo. Huwag kang maniwala sa pastor. Huwag ka. Puro mo sa yan. Hindi hari ang sunod. Ang sunod na servant. Si Moses kasi ang unang naniwala. Siya ang pinakaunang naniwala kay Kristo. Si Moses ang pinakaunang naniwala kay Kristo. Bakit? Siya ang humuhula sa kanyang sulat sa Deuteronomy 18 verse 15 to 18. Pagdating ng propetang iyon na Israelita din katulad natin, Israelita, hindi Romano, hindi rin Arabo. Israelita, hindi Amerikano, hindi pastor. Ha? Siya magturo. Lahat ng kanya sasabihin na utos niya, lahat susunod nyo. Ibig sabihin, lahat ng utos galing sa kanya, hindi ka Moses. Pag natinig isang anak ng Diyos, si Moses maging servant lang. Mas dakila na tayo kay Moses. Kasi tayo ang katawan ng Kristo, hindi si Moses. At si Moses din, makonsider na part of the body of Christ. Bakit? Naniwala kasi siya. He believed Christ. And he believed God. Maniwala sa Diyos, hindi sa tao. He believed God, the Father of Christ. He believed that there is a prophet. There will be a prophet that will come after him many centuries. Yun ang hukom ni Moses. Maniwala ba kayo kay Kristo? Hindi. Sabi na, maniwala kayo. Hindi ba yun hukom? Hindi ba yun sabi, tama, maniwala kayo. Bago pa dumating si Kristo. Ibig sabihin, totoo. Kaya, ang hukom kung ngayon sa audio, maisalita, bakit ayaw nyo maniwala kay Moses? Sino ba tulad sa audio man? Paniwalaan, pastor, pare, Church Magisterium. Ako hindi. Si Kristo ang paniwalaan, magturo. Sinasabi ko sa inyo, kapatid, kung paano nagturo ang Diyos ng unang panahon, spiritually, ganun din siya magturo sa atin ngayon. Walang nagturo sila. Walang tao. Diyos. Ang Diyos din magturo sa atin. Kung nagawa niya noong unang panahon, mas lalong magawa ng Diyos natin yun. Worldwide na, sa buong mundo. Walang pastor noong unang panahon. Wala. Sa panahon ni Kristo, meron. Sa panahon lang, you consider the time sa batas, sa law. Time element. We should consider the time. At sa inyo mga pastor na walang alam na legal. Ang panawala na, parang siya, nabasa pastor, apastor na ako. Gago. Nabasa pastor, apastor na ako. Tama. Una, propeta. Apostoles. Pangalawa, propeta. May number sa legal. Pangatlo, evangelista. Pang-apat, mga guro, pastor. Mali ba ang pastor ngayon? Uto-uto sa Amerika at sa Romano. Tingnan nyo, pag nakita kayo ng pastor, uto-uto yan. Uto-uto. Kaya ang pastor, pag nagkamali natin, anong tulong namin? Doon pa lang, ipit nila.
Anong turo sa inyo? Ng pastor nyo? Doon pa lang. Pastor, hindi Kristo. Ang nagturo sa apostol noong unang panahon, si Kristo din. Noong nagpungutan na si Kristo doon sa langit, nag-umpisa siya sumulat. Bakit siya sumulat? Wala na si Kristo. Dahil nanahan si Kristo sa puso. Ulit-ulitin natin ito. Bakit? Maligaw kayo kapatid. Pag hindi alam ang Kristo, maligaw ka sa He is the way, the truth, and the life. 14:6. Kailangan ituro mo ng Kristo. Baka ang aral ng Kristo lang yung pinakinggan. Ang aral ng Kristo, basa tayo mga. Pag walang Kristo na sa puso, hindi ka mabunga. Pag walang Kristo sa puso, hindi ka mabunga. Sa 15 verse 5 ng John. Magbunga ka kung may Kristo ka. Basahin natin ang talata. Hindi ko lang basahin talata kasi medyo jump-pack na to. Magbanay ka so. Ito mo na basahin ang talata. Sa John. Bungol pa ko. Ha? Sabi ni Kristo, nakasulat ito. Yun ang home. Ngayon. Tingnan natin. Importante ang hukom, batid. Importante ang hukom. Bakit? Pag alam mo tama, ikaw mismo sabi, mali ka, tama ko. Kasi mo siyan. Mali ka, ayaw ko lang sumanib sa'yo. Alam ko mali ka. May matalino man tao, umanib, alam niya mali. May matalino man tao, umanib, alam niya mali. Mali ba na sa pastor at papasal mga pare? Kasi may pila sila. May pila na. Kaya sila lang, pabayaan nyo. Lumayas ka lang. Sabi ng Diyos. Lumayas ka, itakwil nyo. Pangatlo, hukom ka na, ayaw pa rin. Lumayas ka na dyan. Huwag mo patayin na, huwag mo patayin. Lumayas ka dyan. Sa Titus 3 verse 10. Marami talaga. Kasi, baka ko nangarap ka mo matagal ito. Marami ako sabihin. Bigyan ko yung talata. Ito muna. Basic to, basic. Marami talaga, ito lang muna ibigay ko. Sa 15 verse 5. Basic to, alam nyo to. Bilang unawa. Kaya unawa, huwag kayong memorize. Ano yung unawa? Hindi po tayo memorize. Ano? Memorize lang. Sa eskwelahan. Makita nyo. Class, I know that you memorize the book. Now, our gauge in passing the examination, did you comprehend? Did you understand? Essay type. Explain to me in essay type. Essay, hindi multiple choice. Kung naunawaan yung logic doon, doon ka mabagsak. Unang tanong ko sa essay, nakatotoo ba na ang hukom ng unang panahon na patuloy? Totoo ba? Bakit ako sa apostol? Anong basihan mo? Cite the basis. Huwag yung pilusya. Cite the basis in the words of God, not in the words of pastor or priest, tao. Kasi aklat natin ba siya? Aklat ng Diyos, hindi ng tao. May aklat ba ng Diyos? Okay. Pangalawa ko tanong, may aklat ba ang Diyos? Sabi mo, wala. Bet-bet na ka na. Tanong talata, hindi, easy to. Kung naunawaan mo ba? I test your wisdom. Susubukin ka. Ha? Hukom ka. Kasi maghukom ka eh. Bakit may aklat ang Diyos? Anong talata? Anong tawag sa aklat ng Diyos? Ang Diyos ito naman. Basehan sa aklat. I answer you biblically and it must answer me biblically, not philosophically. Easy type. Oh. May aklat ng Diyos. Anong tawag? Nabasa sa aklat. Pag ganun ang disiplina mo, wala nang pare, pastor, pag nagsalamin mo. Aklat sagot, balik na. Ang unang bagsak nito sa aklat ng Panginoon, ang mga pare, ang mga pastor. Bakit? Ako magsulong sa debate, sa live. Tatakbo yan, alam ko. Kasi sabi ng Diyos, wala sama-sama ang makuno. Bakit? Sabi, Daniel 10, ang Diyos kasi magturo, hindi sama-sama. Hindi demonyo. Pati demonyo makaunawa. Siya magturo, ang paniwala na, pastor na founder na sa Amerika, sa Europa, gago. Panligaw yun. Hukom na, dito
dito maghiganti si Kristo. Kasi una-una, api kayo kapatid, api kayo. Maraming pira binigay sa pastor nyo. Naging tanga pa rin kayo. Hindi ba? Hindi mo alam? Ako mapastor ay tanga ka. Hindi ka masagot sa akin. Hindi mo alam kung sa ang Diyos. Akala mo sa Diyos ka, pero hindi mo alam. Wala sama-sama makaunawa. Wala sama-sama makaunawa. Bakit? Pag tinatanong kita, hindi mo sagot. Wala. Kahit pare nyo, kahit presidente mo pa. Alam ko yun. Kasi sabi ni Kristo eh, may talata. Sa 1 Corinthians 2, verse 4 to 5. At 2, verse 1 to 5. Pati hari, pati scientist, pati philosopher, pati anghel. Kaya maraming demonyo. Pati anghel, lagi din sa atin, sa akin, may talata. Sa 1 Peter 1, verse 11. Pati propeta. Ngayon, ang propeta na sa langit. Pero hindi na sila makinig. Doon sila sa langit. Kaya tanong na, kung ano itong karungan, natanggap natin yun. Ang hukom, natanggap natin yun. Hindi natanggap ng propeta. Ito, sa John 15, verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kayo, sanga, may puno. May puno. At ang natili sa akin at ako na may sa kanya, inalis ang Kristo sa kanya. Pastor, umuko walang Kristo? Pare, Papa sa luma, tanga, gago ka. Hindi ba nakagalit yun? Iba sa sulat ng mga propeta at apostol, demonyo. Alam mo ba kumatot ang demonyo? Kung sino si demonyo o hindi? Alam nyo ba mahumatol kung sinong demonyo o hindi? Pag lahat, hindi demonyo, mga aklat lang, daya ka na, walang hatol. Hindi marunong humatol ang pastor nyo, pare nyo, subukan na, humatol. Hindi naman sabi ang papastor ba, live sa live, demonyo. Hindi naman sabi ang kapwa ng pastor, demonyo. Takot. Sa batas, if you say the truth, that is justice. Have the basis, the word of God, and even your actuations. I know the law. Ngayon, ito. Ako ang nanatili sa akin, kung wala sige sa sa'yo, paano ka magbunga? Manatili sa akin ni Kristo spiritually. We are joined to Christ spiritually. Sa 1 Corinthians 6 verse 9. Nanatili sa akin ay ako sa kanya. May puno, may ubas, na wala ng puno. Paano kayo magbunga? Sagot. Hindi lang pastor, hindi lang pare, mga tao. Hindi marunong bumasa. Sino sabi sa iyo, pastor, pare, sila lang daw ang mata nyo. Mga kapatid, magbasa kayo. Mga kapatid, magbasa kayo. Oo, magbasa ko. Pero sabi nyo kayo marunong. Pumunta kami ng kapilya sa simbahan para makinig sa inyo. Tanga, gago. Hindi kay Kristo. Walang Kristo sa simbahan nyo. Walang Kristo sa pastor nyo. Patay. Patay. Patay ang Kristo sa puso nyo. Whether you like it or not. Mamatay kayo, patay. Ang bulag, kapwa inakay ng bulag, kapwa mahulog sa okay. Dapat yung tandaan. 15, Mateo. 12, verse 15. Anong 15? Dapat ang ituro mo na ang Kristo. Ang puno mo na. Hindi aral, ikaw na di mag-ingat sa bulaang Kristo at bulaang propeta. Bulaan, sinungaling ka. Kasi wala kang basihan. 24 verse 24, Mateo. Tawad ka. Huwag muna kayo sa prinsipya. Bawal ang prinsipya. Kasi nakatala sa apostol 1-8 of Colossians. Sabi ni Kristo si Kristo sabi kay Pedro sa kanyang espiritu, alalahanin niyo ang mga sinasabi ng mga propeta at mga tinuturo ng mga apostol. Si Pablo ba hindi apostol? Ang salita ba hindi galing sa Diyos? Naniwala ka ba sa Diyos o sa demonyo? Pag hindi ka naniwala sa Diyos, sinungaling ka. Yun ang hukom.
ang ginawa mo ang Diyos na sinungaling. 1 John 5, 7 to 9 at to 10. Kung tinatanggap nyo ang patutuo ng tao, ay lalo ng dakila ang patutuo ng Diyos na ni tao. Pag hindi ka naman sa akin salita, ginawa mo kong sinungaling. Ang Diyos ba? Ginawa ko sinungaling. Lapastangan ka. Hindi mo alam yun? Bakit kayo nag-memo sa sekta? Ito content, madali lang. Ha? Maraming hukom. Maraming kalaban ng pastor dito sa Pilipinas. At marami. Nakita ko na. Maraming mga hukom dito na mga Diyos. Diyos ang kalaban, mga anak ng Diyos. May talata. Diyos sila. Mamatay na yung katulad ng tao. Sa Salmo 82, 1,67. At yun ang binawas ng pastor at pare, lumaganap siya 46,000 sekta sa buong mundo, mga demonyo. Kasi walang aklat ng unang panahon. Ito tuloy natin, ha? Ito. Sa buong mundo na, ako ang puno ng ubas at ako'y legal. I say to it, I also legal. I'm legal in my judgment and evangelical and spiritual. I stick to what is written. Plain meaning rule at rationalist. Liberal at literal. Batas pa, hindi filosofia. Ito. Ang batil sa akin ay siyang nabunga ng sagana. Sabagat wala kayong magawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala kayong magawa kung hiwalay kayo kay Kristo. Sino naghiwalay sa mga Kristo? Sa Kristo totoo. Mga pastor. Mga pare. Bakit? Ang hukom na, ang Kristo nasa langit. Totoo yun. Ang laman. Pero, saan ang Espiritu ni Kristo? Nasa ating puso. Maniwala ka lang. Sa Ephesians 3 verse 17. Marami. Tata. Ito. Ang hindi nanatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinapon at natuyo. Ang hindi nanatili kay Kristo, itapon ka at sunugin. Tanong ko sa'yo, nasa Kristo, saan ba kayo naugnay kay Kristo? At alam ko, sa tanong pa lang, sino ang napakilala sa'yo? Pastor, dati ako, tao, napakilala sa'yo. Mga pare, saan ang talata sa pagpakilala sa'yo? Ang Diyos nagpakilala sa mga propeta. Ang Diyos din nagpakilala sa apostol sa pamagitan ni Kristo. Ngayon, kailangan sa pamagitan ni Kristo, hindi yung pastor, ito pare. Spiritually. Ang pakilala ng Diyos is spiritual. Hindi yung parang nasa politika. This is our president. Duterte. Makita mo. Physical. Ang Diyos is spiritual magpakilala sa'yo. Nanaan sa iyong puso. Kaya, total tayo sa Diyos tawa. We are born of God. May nanganak pa sa atin. Paano ito nanganak ng Diyos? Sa babae? We are born of God through His Holy Spirit in the name of Christ. 3:5 o dyan. At yan, karunan yan, hindi alam ng pastor nyo, di Jared. Memorize lang, tara, gago. Hindi kailangan memorization dito. Kung alam mo ayaw palawalag. Naging katoliko pa, tara, gago. Akala niya, sikat siya sa mga bungo. Iharap ko si Jared sa akin. Live. Si Darwin Gitano, ayaw na. Darwin Gitano, pati Jado Labador, puto. Live, nakita ko, nakapture sa akong live. Magligal tayo. Evangelical Bishops, Catechetical. Ayaw. Hindi kami Biblia. Ikinaya lang Biblia. Ang aklat pa ng Panginoon, ikinaya. Nung tinatanong ko saan ba ang aklat pa nun? Hindi yun ang aklat pa nun. Tara, gago. Logic lang. At hindi pa natin buksan ang aklat pa nun. Ito, tanong ko. Sino ang susulat ng aklat, ng mga kasulatan? Apostol ba? Para madali. Ako na susunod. Apostol ba? May liling question ako. Apostol ba? At propeta. Oo. Sino nagturo sa apostol? At propeta. Diyos ba? O hindi? Sabi Diyos, sabi niya.
Madali, madali. O, ngayon. Yung isulat nila, iipunin sa aklat. Anong tawag doon? Aklat mo ng Diyos o aklat na tao? Aklat ng Diyos. Tanga. Bakit sinatabo? Hindi aklat ng Diyos. May nakasulat pa. Yung nang hukom, bumong hukom, maadik, limunyong hukom. Sinungaling ang hukom. 31:16 sa Latin Vulgate, may aklat na ganun. Basihan ang ating panghukom. Kaya ngayon, dito sa Pilipinas, nagkarat ang sekta sa mundo. Huwag na natin pabuti ng 1 million, hukuman na rin. Dapat alam na ng tao sa kanilang puso kung anong tama at mali. Pag alam mo that wisdom will guide in every one of us. Ikaw mali. Alam mo, ang Kristo para sa'yo wala. Mabawasan sa akin. Ginagago mo ako eh. Pastor ka ba? Pare ka ba? Gago ka. Marunong ka ng hukom. Galit na galit ka. Bakit? Masa na aklat. Bakit ayaw mo kang magbasa? Kapatid, mag-ipon tayo para umawit sabay-sabay kasama si Kristo. Mag-aral tayo base sa nakasulat. Si Kristo ang ating understanding magtulong sa atin, hindi tao, hindi papa, hindi pastor. Because this book of God, God is a spirit. We understand, we study God is spiritually. This is not a book of science. Science study physical nature. And we are studying the physical and spiritual being of God and His teachings and His judgment. Kailangan may Kristo ulit ha? Malaga to. Ha? Yun pa lang. Maunawa nyo. Hindi to matagal siyang puso. Once na pakinggan nyo. Kasi ang salita ng Diyos, sabi ng Diyos, matalas pa sa dalawang talim. Tatagusto sa puso at espiritu. For verse 12 of Hebrew. Walang makawa dito sa alimonyo. Kasi maniwala ka lang sa nabasa. In the wisdom of God. Hindi lang basa. With wisdom of God. Ito. Basahin tayo. John 15 ulit. Basahin tayo. Marami tayo. Ito pinaka-basic. Alam nyo. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang sanga. At nanatili sa akin ay ako naman sa kanya. Hindi ka makapanatili kay Kristo kung wala si Kristo sa'yo. Ito na. Ito. Ang nanatili sa akin at ako naman sa kanya. Para mag-asawa. If you stay with man, and your wife will stay with you also. If you stay with your wife will stay with you also as a husband. Magkasama kayo. Magkasama kayo. Hindi magkahiwalay. What God has put joined together, let no man put asunder. Kung ano man pinagdugtong ng Diyos, pinagsama ng Diyos, wag ang tao, wag ang demonyo maghiwalay. Sa 19 verse 6 of Matthew. Kaya, nabigay ko ng talata sa iyo para basehan ang salita ng Diyos naka-besikulo na. Mababasa sa kayang aklat. Ang susunod pa, apostol na si Matthew. Si John, uli. Ang natili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nabubunga ng kasalanan. Pag may Kristo si Kristo na natili sa iyo, walang demonyo. Walang demonyo. Walang bakalaw. Mas mahigit si Kristo kaysa mga anghel na masama at anghel na mabuti. Siya ang anak ng makapangyarihang Diyos ng mga anghel. Siya ang anak. Ang tayo nakatawag sa Diyos na Ama. Walang anghel nakatawag sa Diyos na Ama. Tayo lang. May Kristo. Ito. Ulit-ulit nyo. Matala na ka, kapatid. Kasi ito, walang yung mayaman dito sa physical. Kaya, wala kayong pagkaloob, wala kayong pera. Wala kayong utang sa Diyos. Walang kwenta ang Diyos sa inyong puso. Unang-una, sabi ng Diyos,
Basahin nyo ang turo na aking tinuturuan ng propeta at mga apostol. Naghirap noong unang panahon. Pinapatay. Pinaghati. Ikaw ngayon, mga issues, I'm busy. Tanga, gago. Pag namatay ka, busy ako. Diyos ko. Nang-aaral kami siyang pangalan. Mamembro. Panginoon ko, naniwala ka sa pastor, mga pare, sa iyong pangalan. Lumayo kayo sa harap ko. Hindi ko kayo busy ako. Sa Matthew 7 verse 21 to 26. May basihan. Gano'n na ba ito pangaral? Hindi magpulisuya. Hindi magpulisuya. Ito po, kapatid. Isang oras, halimbawa, o 2 oras. 3 talata lang. Nagsalita na walang basihan. 3 talata lang. Every time may sasabihin ka, may talata. Huwag kang maturo dahil sa'yo. Lahat ang sabihin mo, may talata. Limitado ka. Kasi pag suluban ka, mayabang ka. Sabi ng Diyos sa 1 Corinthians 4:6. Kaya bakit ang humigit sa nakasulat? Sabi niya. Yun ang hukom niya. Mayabang ko kung nakikita ang sulat. Dapat, pag sinasabi, may talata. Ang mga membro mo dapat, ito, kamasihan. Pwede rin silang mag-aaral sa'yo. Mali ka, pastor. Hindi ka pastor, tao sa'yo. Mali ka, pare, hindi pare, tao sa'yo. Kasi, ang pare, katinis mo. Sino nagsabi ng pare magturo ng katinis mo? Sino sabi na ang pastor magturo sa batas si Moses? Old Testament. Alam nyo? Marami sa basahan. Mali ang pagkaunawa. Isang pula, Matthew 5 verse 18. Si Kristo dumating sa mundong ito para hindi sisirain ang kasulatan. Ang ibig naman kay Moses. Ang ibig naman kay Moses, gago. Hindi yun legal. Ligaw yun. Sa legal. Itanong lang sa iyong bugalo. Palpak. Hindi nag-aral yung pastor ng legal. Pati paano. Kasi, mapag-aralan nyo kung nakatapos ka ng graduate sa college. Graduate ka muna sa college. At mag-take ka muna exam sa Ateneo. Para subukin ka kung magaling ka ng English. Magaling ka sa grammar. Kasi kailangan ang grammar at English sa law. Law, language, and law, logic, and language. Pag mahina yung language sa English, bagsak ka sa law. Hindi ka maging chairman at hindi ka mapapasa. Kailangan mo na matapos sa college kasi kailangan yung greater wisdom. Like the courts, like the judge, and like the justices. They interpret the law legally, not philosophically. Tulad dito. Tulad dito. Ang natili sa akin at ako na may sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. May magagawa ba? Sabi ng pastor apare, mayroon gago. Hindi mo yung gago? Hindi mo yung hangal? Yun ang hukom, hangal. Sabi ni Kristo. Pag hindi nawala sa hangal, gago. Matthew 7, verse 21 to 26. Bakit ka ba ito? Ha? Kahit meron ka na. Mamaya, ito, basahin natin. Kahit meron ka na. Kung wala sa'yo, wala. Mawalad ka. Makalimutan mo rin. Makalimutan mo rin. Mawala sa iyong puso. Kung walang Kristo sa iyong puso. Ano yung turo? May talata ba siyan? Pag nakadibati ka, tara ka. Kasi wala Kristo sa puso. Mag-isa ka lang. Ang manahan pa sa iyo, demonyo. You are weak and vulnerable to their attack. Mahina ka sa kala. Kapatid, pag humukom kami, tara, gago, malakas ang misyo. Sawayin sila mga kabagsakan.
Titus 1:11 verse 13. Sabi ng Diyos, panghukom ka sa kami, abang sigo, paasubigaw kami. Mayabang kami, sabi ni Tito. We are proud in His wisdom. Hindi namin ikinaya. 1 Corinthians 26-27. Ito always nakalive to. Ulit, basahin natin. Matthew 25-29. Sa magandang balita pa rin, basahin natin. Ulit kapatid ulit. 25 verse 29. Sapagkat mayroong bibigyan pa at magkaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunti sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ito sa kadiliman sa labas ng kaharian. Ang walang silbing tao yan. Dooy nagnangis siya at nangangalit ang ngipin sa sobrang sakit. Yun ang gusto mo. Mga kapatid, samantalang nasisikta ka, anong mali, matanggal talaga ang sikta sa'yo. Kasi, pag nawala ka ng sikta, walang Diyos ang puso, damay ka doon. Masama ang iyong paniwala. Paniwala pa lang, masama. Your unbelief, sa Hebrew 3:12, unbelief of God is evil. Ang Diyos pa, hindi mo paniwalaan. Okay lang kung tao o anghel, hindi ka maniwala. Diyos pa, may kapangyarihan sa iyong magparusa sa lahat ng apoy. Akala ng Katoliko, di ba sista, mga protestante, itong aklat to, pang-debate lang. Hindi. Talagang seryoso to. Mahalaga sa Diyos. Ang susulat, mga propeta at apostol, gawin mo subject o debate. You judge based on the law, based on the book of God. This is not academic prowess. This is not a show of academic prowess. But this is a show of the divine wisdom, the heavenly wisdom of God. Academic wisdom is worldly. Debate is worldly. And we are judging. We are not debating. Sabihin namin ang tama at mali. Kasi alam namin. Ang debate, we are delving, studying still to ascertain wisdom. But this is already revealed. Nayag na. Hukom na lamang kami sa inyo. Ang talatang basihan na rin, sinusulat pa ng apostol noong unang panahon at propeta. Sabi ni Cristo, sukat siya ay mayroon pa, ay dadagdagan. Kung wala, pati ang kanyang kaunting alam, kukunin pa. Kasi sabi ni Cristo sa 15:5 ng John, kung wala ka sa akin, hindi kayo magbunga. Magbunga ba? Kahit meron ka ba, tanggalin. Kasi, ang magnakaw sa'yo doon, si Satanas. 12 ng Matthew. Kasi, walang Kristo sa'yo. Nakasulat, it cannot be a lie. I am the way, the truth, and the life. Palagi ko inuulit. Maraming talata. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang talata sa 16 verse 4 of John. Marami pa yan. Alam nyo, it will not take the whole life to study the book of God. You have to study it night and day. Nag-alak ko nito pati gabi. Day by day. Kasali sa akong trabaho. God moved me to read this book. That's why I debate. By heart. Hindi ako masaya manalo sa debate. Masaya ako na ang Diyos sabi ng totoo. Na mas matalino ang Diyos kaysa tao. Alam nyo, si Kristo
sa mga protestante, mga pare, bugbog. Pinapatay pa rin niya ngayon. Knockdown siya palagi. Magiganti siya. Kawawa ang Kristo sa protestante at mga pare. Bakit? Wala si Kristo sa ang gusto ni Kristo, mag-alis yung puso para mahalin kayo. Bro, ayaw nang maniwala. Ang una-una, hindi naniwala. Pastor at pare nyo. Tanong nyo, pastor, no? Maraming tanong nyo, pastor. Pero, saan? Sino sabi sa'yo? Sino sabi sa pastor? Sino sabi? Ang tanong sa'yo, pastor. Sa Amerika. Sa Europa. Bakit siya tanong ko? Kasi, galing sa Europa. Galing sa Amerikano. Gusto sa Amerika. Sino nagtulong sa'yo sa Amerika? Bigay mo sa pangalan. Pati ikaw na daya din. At ikaw na daya sa tao. Tama. Sabi ni Kristo doon sa 2 Timothy 3 verse 7 at 37, 14 hanggang 17. Sila yung mananaya. Sila din ay nadaya. Sabi na Kristo, ito man. Hindi ba nadaya ang pasolo? Hindi ba nadaya ang pare dito sa Pilipinas? Paano magkatotoo ang sabi nito? Sila yung mananaya at sila rin nadaya kasi hindi sila nakaarating sa katotohanan ng Diyos. Sa katotohanan ng pastor, sa pare lang, sa papasama lang. Hindi sa Diyos ang galing. Ang katotohanan. Kahit ano ba, kung pastor na tao lang at pare na tao lang, mga obispo lang, papasama, hindi ka makakarating sa katotohanan ng Diyos na sa langit. Iba ang katotohanan ng anghel, iba ang katotohanan ng tao. Iba rin ang katotohanan ng Diyos, makalangit na katotohanan. Divine. Maka Diyos, maka Kristo. Ito may gusto ko sabihin hukom. Di ba ang hukom? Ito. Sabi ni Pablo, pagkatapos sila, maghari ang Antikristo. Bula ang Kristo. Ang papasalungan ngayon, makilala siya sa gawa, 1:16 ng Titos. May kapangyarihan. Pati hari, pati emperor, pati buong mundo. Sakupin niya. Nagmamano ang politiko. Noong unang panahon, kinatakutan siya. Pagkatapos ng apostol, paano hukom ang apostol? Nakauna, darating ang sinungaling. At ngayon, nakating sa Pilipinas, tayo ang hukom ngayon. Nakating aklat sa Pilipinas. Basahin natin ang hukom. Ito. Basahin natin ang Isaiah kasi na-discuss na yun sa ibang baksa. Mag-catch up lang sa previous discussion sa live. Ito. Basahin natin ang hukom noong unang panahon nandoon. Kung nakahula sa Isaiah 59 verse 14. Sa Isaiah. Katolikong Biblia. Basahin natin. Para walang escape ang Katoliko. Isaiah 59 verse 14. Hula to. Ito. 59. Ito. Tignan mo kung ang paghukom ba tuloy-tuloy. Ito ngayon. Ito ngayon. Sa 59 verse 14. Ang kahatulan ay tumatalikod at ang katuwiran ay tumatayo sa malayo. Ang judgment malayo. Ang hukom wala. Sapagkat ang katotohanan ng Diyos ay nahulog. Nahulog ba? Tuloy-tuloy ba? Nahulog nga. Sino nahulog? Pastor, pare, 46,000 sekta ng pumuno. Sa mundo na ang sitting. At
ang karapat, ang tama, ang hukom na tama, hindi makapasok. Bakit? Ang katotohanan ng Diyos nawala. Ano itong katotohanan ng Diyos nawala? Ang aklat nawala nung nakali ang Katoliko. Huwag basahin. Kami bulwaran. Walang mag-translate sa ibang wika, sa English, sa Tagalog, sa Spanish, ng Latin Vulgate. Sabi sa 23 verse 23, bumili kayo ng totoo, reason, aklat na pa nun. At huwag niyong ibabili. Kasi, kahit bakit bumilin, kasi sila, publisher ngayon, may ink, may papel. 200 lang. I-print pala. At ayaw magbigay ng pera, ano ka? Kailangan natin mag-ooperate sa negosyo nga pera, bigay ka, bili lang sa aklat natin, ayaw mo ba? Alam ko ngayon, wala kayong aklat. Mga membro, wala. Hindi kayo marunong bukas. Nakinig na kayo. Sabi na dito, marangal ang bumasa. 17 verse 11. Tinuturo ba na pastor yun? Pag ako magturo, kasama siya dito, magbasa sa aklat mo. Ano ka? Cum laude ka na? Valedictorian ka na? Ano ka? PhD ka na? Master ka na? Abogado ka na? Ako nga, may aklat na turo sa'yo. Ikaw wala. Gago. Ganun ka gago yung membro. Hukom po yan. Sige ito na galit. Sabi nyo, magbasa ng aklat, sabi ng Diyos, sa buong mundo. Sa 31 verse 1 to 16. Magbasa ng aklat para hindi ka malaya ang pastor, pare. Yun ang dahilan. Ang Diyos ang masunod, hindi sila. Ang gusto na magbasa para alam mo tama. Pag alam mo tama, ay, mali ka pala pastor, hindi ako alam sa'yo. Layas na ako sa'yo. Ikaw pare, balik pala iyo. Sa Diyos na kami. Talagang maanak ng Diyos, sa Diyos na Ama. Maanak ng Diyos doon sa Ama. Ang pastor pare, papa sa Roma, papa na sa tanga. Ang papa na yun sa isa lang ang papa. Yung pinalangin namin na Ama namin na sa langit, hindi sa Roma. Di ba? Nawala ang hukom. Kung wala ang totoo, wala ang hukom. Sabi ng 59 verse 14. Saan ang totoo? Sa aklat. Ngayon, mga salita ng Diyos, 17:17. Nung nangyari nung unang panahon, Papa sa Roma, bawal. Ang Latin Vulgate isalin sa iba't ibang wika. Sa English, sa German, sa Russian, hindi. Ang sabi ng Diyos, basahin nyo sa iba't ibang wika, sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika. Sino mabasa ng Romano? Ng Latin? Gago. Mga Romano na naka-intindi sa Latin. Ang sabi ng basahin sa iba't ibang wika. Tingnan mo. Yung aklat ng Panginoon, tinatawag ng Biblia, ngayon nagkalat na. Sa Waray. Sa Japanese. Sa Chinese. Sa Russian. Yun ang gusto ng Diyos paniwalaan sa iba't ibang wika. 14:7 of Revelation. Sabi ng Diyos, fear God, sumunod kayo sa kaya. Kaya lahat ng bansa sa ibang wika. Iba't ibang wika pala. Bakit Latin bulit lang noong panahon? Makapangyarihan pa ang Roma noon. Marami emperor, sundalo. Ngayon wala na, lampa na. Nasira na sila sa Protestante. At ngayon, makapangyarihan ang Protestante ngayon sa Amerika kaya sa Roma. Ginahin sila. Hindi na sila sa UK, hindi na sila sunukin. Kasi hindi na magawa sa Roma nun. Kaya ngayon, nanatili pa ng Roma kasi may kapangyarihan ng demonyo. Mayaman. Sulat sa 2 Thessalonica 2 verse 8 to 9. Kapatid, huwag kayong maniwala na basahan ka ng talata. Ang una ng tanongin, saan si Kristo natin kapatid? Nasa aming mga puso? Nasa iyong puso ba?
Walang lisensya ka pala. Bakit nagturo sa amin? Wala ka lisensya. Kailangan ang Espiritu ng Diyos at Espiritu ng Diyos manahan sa atin para may lisensya ka to teach. With God and with Christ. 3:34 of John. Gas na yan. Huwag kayo maniwala sa Batista, magaling kami, nag-aral ka ng theology. Tanga. Kailangan namin karungan ng Diyos. Para maalaman ang karungan ng Diyos, sino natulog sa'yo, sino nahan sa'yo? Demonyo o ang Diyos? Wala ng Kristo sa pawaso. Nandyan sa langit, babalik. Kailangan mo na kayo kuhain ng ustiya. Na puti sa simbahan. Kasi nanahan si Kristo body and soul. Tanga. Ang bali ni Kristo, naroon doon sa langit. Baba, no, pagkarating ng panahon. 25:31. At papatay pa sa Roma na papa sa Roma. Again, 2 Thessalonians 2:8 to 9. Sabihin ko ulit, patay ang Kristo sa mga Protestante, mga pastor at mga Katoliko na papa o pare. Walang sinuman. Ang tanong ko sa pare, saan ang turo ng Papa na Kristo na nasa iyong puso? Saan? Wala. Walang Kristo na nahan sa puso ng mga pawasola, doktrina na. Kung sinabi na ito, mayroon sa puso, wala. Saan ang doktrina? Sino turo sa iyo? Sa mga Papa. Saan ang turo ng Papa? Kahit ang pangalan. Ang sabi na, papang bago. Ha? Mula sa 2011 to 2025. Wala rin nun. Love of Christ lang. Wala daw Espiritu ni Kristo. Iba ang love, iba ang Espiritu manahan sa puso. How can Christ loves you without Christ in you? How can Christ loves you without Christ in you? How can your wife loves you if you have no wife? How can your husband loves you if you don't have husband? But if you love Christ, Christ will separate you from your husband and wife if he is evil. 2 or 3, he doesn't believe you, reject him. Timothy 3:10. There is a fornication of spirit and fornication of physical. Fornication of spirit, if you believe Satan and not Christ. And Satan is with you and not Christ. Sabi ko na sa 15:5, kung kayo wala sa akin, sa demonyo kayo. Kung kayo wala sa akin, sa demonyo kayo. Hindi kayo mabuhay ng matuwid. Masama. Ulitin natin ang talata. Yun kaulagan. Ang sa Kristo, makinig sa kanyang turo. Ito. Ang hindi, sa iyong amang diablo. John 8:41 to 47. Ito. Alright? 15. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang masa. Ang natili sa akin at ako sa inyo, siyang mabubunga sa inyong sapagkat walang magawa. Sapagkat kung wala ako, ang hindi natili sa akin, kaya rin na ang hindi natili sa akin, gaya ng sana itanapon na Mateo. Ibig sabihin, hindi natili si Kristo sa'yo. Hindi ka natili kay Kristo. Hindi mo natili sa'yo. Hindi ka mabuhay ng totoo. Sinungaling ko, patulad ng pastor at pare. Kawawa, kapatid. Ang unang kawa, ikaw. Dapat mo lang mahalin ang iyong sarili. Mahal mo ba ang sarili? Ikaw lang. Kailangan ang mahal sa atin si Kristo. Your love cannot give you life. Your love cannot give you life. It must be love from Christ and God. And He loves you when He lives within you. Sa 1 John 3, verse 18 to 21. With the Holy Spirit and Christ in us, God loves us. The love must be from Christ and from God. Not from humans, not from pastors, not from pare, not from men. For you to have eternal life. I am the way, the truth, and the life. God is love.
Sabi noon sa 15, verse 15 ng Ephesians, you love with, you love with, you say that you love with truth. You have to be truthful with love. Ang pag-ibig, may kisto. Kaya sabi niya, if you love me, you have to stick to my commandments. If you follow my commandments, I and the Father will live in you. Sa 14, verse 13 to 16 lang dyan. Sabi na dito, if you love me, obey my commandments. From you, 14 verse 15 of John. And if you keep my commandments, the love of God is in you. And we shall live with you. Kami mananahan sa iyong puso, spiritually. 14 verse 13 to 17 of Juan. Ha? One hour sa kamarad. So, ngayon, basahin natin dito sa Katolikong Biblia na, sa Salmo, awit. 82, verse 7. Ito mahalaga. Lahat ng salita natin mahalaga. Ang Diyos namumuno sa pulong ng kalangitan, sa pulong ng mga Diyos. Mga Diyos, meron mga Diyos. Tandaan niyo, may mga Diyos. Hindi lang isa. Di ba? Ang Protestante, Katoliko, isa lang ang Diyos. Ang paniwala nyo, sinungaling ang Diyos sa inyo. Kaya na totoo, gago. Ang hindi naniwala sa salita ng Diyos, ginawa ang Diyos na sinungaling. Lapas tanan, blasphemer. Hindi nyo ba alam, naging blasphemer kayo sa buhay nyo? May hukom. Ang Diyos nagsabi, I am just giving the logic based on what is written. Basahin natin. Ito Sa 6, sabi ko, kayo yung mga Diyos, anak ng Diyos. Ngunit, mamatay kayo ng tulad ng tao. O Diyos, magbangon ka sa daigdig, pagkarian mo, hukuman mo siya. Ang mga bansa, kasali ang Pilipinas, kasali ang Roma, kasali ang Amerika. Mga bansa, kasali ang Israel. Hukuman sa hukom ng mga Diyos. Mga anak, kayo yung mga Diyos, takdo ng tao. Anong ibig sabihin? Mga Diyos, umukom. Ang hukom, mga Diyos din. Kayo, hindi mga Diyos. Wala isa, kahit isa, sa Protestante at Katoliko, sa buong mundo, Diyos. Pati Papa sa Roma. Pati Pari. Pati Apostol sa kanila. Pati Pupita, hindi Diyos, tanga, gago. Hindi nakila. Yun ang hukom. Pag sinabi ng hukom, mga Diyos, hindi tao. Ang justices, ang mga hukom sa Pilipinas, sa Amerika, worldwide, mga tao lang. Bakit? Ang karungan ng tao lang. Kami, ang karungan ng Diyos sa Ama na galing. Ituturo ng Diyos sa amin sa pagkita ni Cristo. Sa John 6, verse 44 to 45. Ang Diyos nagturo sa lahat. Ang nakaunawa, pasado, hindi bagsak. Sa ilalim ni Cristo. Ang Diyos, maratid tayo sa atin, kaya Cristo. Hindi kaya tayo umanib. Hindi tayo umanib. Ang Diyos mismo, magtawag sa atin sa karunungan. Wisdom of God. Alam natin ang tama, Diyos ang tama. Mali pala ang mga pastor sa Roma, sa Amerika, Europa, sa Pilipinas. Mali. God will call us with His wisdom to know what is right. Pag alam mo tama, sa konsensya mo, ay, mali to,
Demonyo to. Bulaan to, sinungaling to. Maliban ako, abnormal rin, adikan. Ang sa Diyos, makikinig sa Diyos. Ang salda ng Diyos, nakasulat. Hindi ta pilosopiya ng Papa Salma sa ibang aklat ng Protestanti at Katoliko. Katekismo, Protestant books, Quran. Basahin ko na ang hukom. Anong hukom? Anong basahin ng hukom? Anong basahin ng hukom? Talika kasi, ang basahin ng hukom, batas. Ang basahin ng hukom, batas. Ano naman kaya? Ang sabi nyo, ano ang basahin ng hukom? Philosophy ba? Theology? Okay? Ezekiel 44 verse 24. Kawatid, maghanap ng pastor nyo na pala nyo na Di Batista. Dapat alam niya gira. Walang lisensya, di ba rumor drive? Di Batista, subok. Baka ang pastor walang libati. Talo pa sa demonyo. Ako naman tanong, limang sagutan. Alam ko, ito nagturo sa pastor. Galing sa Roma at Papa Asaro sa Amerika, sa Europa. 26,000 sekta at 46,000. Bakit? Mamahina kasi. Walang Kristo mapatay. Ang sekta na yun, mapatay ang Kristo. Hindi ka buhay sa langit. Doon ka punta sa langit ng apoy. 21 verse 8. Sinungaling. Mapunta doon. Ito, isisikin. Gutom ako. Uli. Ito. Ezekiel 44 verse 24. Dalawa yan. Sobrang dulas. Dalawa yan na. Okay. 44 verse 4. Hindi nyo makinig sa pastor to. This is divine wisdom. If your pastor know how to judge. Kailangan mahukom ka. Mamatay ka kung hindi ka hukom. Madaya ka. Oh, amin, amin, amin. Nabasa aklat kami ito, amin, amin. Gago. Pati si Satanas alam aklat. Kalikutin pa. Pati si Satanas. Matthew 4 verse 1 to 6. Ito. 44 verse 24. Dating Biblia. At sa pagtatalo ay masisita nyo. Sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang maghatol o humukom. Humukom sa debate. Ayon sa aking mga katulan, judgment ay kanilang katulan. At kanilang iningatan ang aking mga kautusan at aking mga pagtutunan sa lahat ng kanyang takbo. Hindi magandang pagkasalin ito. Ito, magandang pagkasalin. Ezekiel 44:24 sa English. I judge according to judgment, according to law, base sa batas. I judge according to the law, not the philosophy and theology. Philosophy, theology is not the law of God. Even the law of man is not the law of God. God is different from human. God's law is from heaven. Human law is from earth. Ito, John 18:31. Mas maganda ito basahin sa English kasi. English lang. King James. Pati sa Joel's Catholic version. Ito, Catholic ha? Judge according to law. Si Plato ang nagsabi. Nakasulat sa aklat ni Juan. Ibig sabihin, pasado to. Sa Acts 24 verse 6 naman, whom we talk, have judged according to the law. We judge according to the law. Our judgment must be based on the law of God. The judgment of God must be based
o the law of God. Heavenly judgment and heavenly law galing sa langit. Kaya, ang tawag din sa amin, makalangit na Diyos sa hukom. Mamatay rin katulad nito. Makalangit. Ang hukom pala, dakila. Kasi, kahit sinong judges, kahit sinong justice sa Supreme Court worldwide, doctor, scientist, kahit sinong matalino, philosopher, pare, obispo, pastor, sa Amerika, sa Europa, they cannot judge without the wisdom of God, even if they are rich, even if they study Harvard and Oxford University, UP. Because this wisdom can be given by not by man, but by God from heaven, greater than the angels. And we judge even angels. Hukuman natin, pati angel na hindi magawa ng pastor nyo, pare nyo, pati hukom sa mundong ito. 1 Corinthians 6, verse 2 to 6. Ang hatol namin base sa batas o salita ng Diyos. Hindi na unawaan yan. Wala sama-sama makaunawa. Kasi ang turo sa'yo, hindi Diyos, pastor na tao at papa na tao. Ang dumadaya sa papa, sa mga pastor, mga pare, mga CFD, buti tayong Dimadisa, ang taga-Roma, taga-Europa, taga-Amerika. Ayaw mo nyo wala. Adik ni kayo. Bulag kayo. Ang bulag, kapwa mahulog sa kapwa inakay ng bulag, kapwa mahulog sa okay. Kayo lang. Kung gusto nyo magpakabulag, ang kasalanan nyo, ano ang kasalanan nyo? Ginawa nyo ang Diyos na sinungaling. Ayaw nyo maniwala. Ito basahin natin ang Ephesians. Kailangan ng karunungan ito. Karunungan. Hindi ka bubuhan sa Diyos na karunungan, hindi sa tao, hindi sa pastor, hindi sa pare, hindi sa papa, hindi sa hari. Ito, Ephesians 3 verse 3. Ephesians 3 verse 3. Kapatid, maghanap tayo magturo sa inyo sa pastor kumpara sa turo ko. At ang turo ko, willing ako magbati. Willing na willing kami. At ikinalugod namin magbati sa mga demonyo. Mga sakop ng demonyo. Mga taong sinungaling. Ito. Live. Matagal ako nito kapatid. Okay. Mayabang talaga. Ito mayabang. Sobrang yabang namin. Kasi, mga Diyos, may talata pa, ipagmayabang nyo ang karunungan ng Diyos. Ulit, 1 Corinthians, sa tamang salin sa English, 1 Corinthians 1, verse 25 to 26. Ito. 3 to 4. Kung paano sa pahayag ipinakilala sa akin ang hiwaga kay Pablo at sa atin rin ngayon, pareho lang turo. Spiritual. Kaya isunat ko sa una ang salita. Sa pagitan niyaon ay pagbasa ay sa pagitan ng niyaon sa pagbabasa ay inyong matalatas ang pakilala sa hawaga ni Kristo. Ano ibig sabihin ng talatsas? Ano ibig sabihin? Sa English naman, ganito. Sa Jewish Catholic version, ito, English. How that the revelation made known unto the mystery, whereby when you read, you may understand the knowledge of the mystery of Christ. The mystery of Christ. Who knows the mystery of Christ? The apostle that I read also. The apostles only during that time, and I read also now.
I believe. We need understanding to know the mystery of Christ, not memorization. Malaman sa tanungan. Malaman sa tanungan. Kung laude ba yung pastor, pare? Baka marunong lang bumasa. Kasi, lahat ng paluan sa inyo, pare, Katoliko, protestante, walang tanungan. Walang tanungan. Sabi ni Cristo, 1 Peter 3 verse 15, magtanong kayo sa iglesia. At ang mga nagtuturo, sumagot ng karunungan ni Cristo. Si Cristo na magturo sa kalang puso. Basahin natin. Ano naman? Sa mga balita. Biblia, Katoliko. Ito 1 Peter 3 verse 15. Maingay. Mamaya pagkatapos wala kayong takot Wow, 1 Peter 3 verse, okay. Ito 1 Peter 3 verse 10. 3 verse 15. Igalang niyo si Kristo. Igalang, honor Christ, mula sa inyong puso. Bilang Panginoon na iyong puso. Meron ba lang Panginoon? Katoliko ba? Akat? Sabi na papunta sa ba? Wala ang Kristo sa puso. Lalo sa langit. Tanga, gago. Ngunit, gawin niyo itong handang sumagot. Ulit. Igalan niyo si Kristo sa puso. Pag hindi, walang Kristo. Tabak ba? Knock out na si Kristo. Knock out na. Kawawa ang Kristo sa mga puso ng mga protestante at mga Katoliko. Knock out na. Sabi ba? Knock down na. Sa kanang puso. Mga karal, blessed are they that pure in heart, they shall see God. Matthew 5 verse 8. Ito. Igalang ninyo si Kristo mula sa iyong puso. Hindi mula sa langit. Sa iyong puso. Alam mo puso? May puso ang saging. Ang tao meron ba? Ang hayop meron ba? Ito. Igalang niyo siya. Baka turuan ko meron ang puso nyo. Baka walang puso ka mga papa o pastor. Baka wala ka. Wala sa puso ka, kaya siguro. Pati wala na yung Kristo. Puso at Kristo wala sana. Manhid. Matigas ang puso. May talata. Ito. Igalang niyo si Kristo mula sa iyong puso. Bilang Panginoon na iyong puso. Lagi kayong handang sumagot. Handa pala. Handa o hindi. Kahit isa, walang napatanong. Mas gusto na Kristo magpatanong. Kasi nakasulat. Kung ayaw mo ba tanong, walang ganong plataforma, walang Kristo. Nanad pala sa langit, patay. Knockdown. Patay ang Kristo. Buhay ba? Wala sa puso, buhay ba? Sino na buhay sa'yo? Espiritu ng demonyo. Bula ang Kristo. Sinungaling, hindi totoo. I am the way, the truth, and life. And Christ can only destroy Christ. Within our heart. Ito. Masahin natin. Sino makasira sa demonyo? Sino makasira? Natin natin. Yan ang sa ang puso ng walang Kristo. Ang puso nyo, vulnerable, mahina sa pag-atake ng demonyo. Ito. 1 John 3 verse 8. See? Ang sandal ng Kristo nasa puso. Kaya ko ito, pinagmalaki ko. Pinagbayan ko ito. Ay ba? Pinagbayan. Ako'y cum laude. Ako'y top notcher. Ako'y doktor. Ako'y masteral. Ako'y colonel. Ako'y general. Ako'y presidente. Tanga, gago. Hindi pa kayo Diyos. Mga pastor, mga pare, kahit anong aral sa theology, philosophy, hindi pa rin siya magawang Diyos. Maging Diyos ka lang kung may unawa ka lang Diyos. Born of God. To judge. May talata. Ito, John 1:3. Verse 8. Sa magandang balita,
Biblia ng Katoliko. Ito. Madulas. Kung hindi lang ako paus, I can, alam ng Diyos yun, I can deliver it all day long. 3:8. Ito. Ang napatuloy sa pagkasala ay kampon ng diablo. Ang kasalanan, iniba ang turo ng Diyos na kasulat. Ito ngayon. At dahil sakat nanatili sa kanila ang bini na mula sa Diyos. Ito. 8. Ang patuloy na kasala ng sinungaling ay kampon ng diablo. Ang sinungaling laban sa nakasulat. Ang totoo nakasulat. Sakat sa simula pa ay nagkasala na ang diablo. Diablo, anghel na kasala din. Kaya naparito ang anak. Naparito ang anak sa laman at ngayon na sa langit, naparito din sa atin sa Espiritu, sinusuko ng Ama. Galatians 4:6 sa puso. Upang wasakin ang gawa ng diablo. Naparito ang anak para wasakin ang gawa ng diablo. Sinungaling. Walang Kristo sa puso. Ikaw mismo, winasak ng diablo. Pero malakas ka. Malakas ka sa pera. Sa pandaya. Katulad ng politiko, marunong mandaya. Akala nyo, totoo yung politiko? Ang politiko, maganda. Pero ang nakapasok lang. Alam mo lang pasukan ng batas? Wala. Negosyo lang. Ang politiko, negosyo. Gamble. Magbagay ng pera para manalo. Pamigay siya ng 5 pesos at saka 500. Magbagay siya ng 500 saka 50,000. Nakaw. Mga gago. Kaya naghirap ang Pilipinas. Dahil sa Katolikong prinsipyo. Most of them are Catholics. Walang Kristo sa patay. I can stand against the politics and legal. And even the priests and the pastors in the Philippines. We debate. I prove to you that Christ in you is dead. According to your pastor, not from you. You believe them. Ang bulag, kapwa na hukay, na ng bulag, kapwa na hukay ng bulag. Sino nakakaya so? Pastor pare, ay kapwa mahulog sa hukay. May talata, sinasabi ko kanila. I debate. Anyway, I will die, but I die fighting the truth. Judging as God. I judge as one of God's. Ayaw mo wala? Sinungaling kayo sa Diyos. Pati ang Diyos, ginawa siya. Blasphemer, lapas tanga kayo. Basura kayo. You respect me? You respect? No. Bumo kayo. Sa karunungan ng Diyos. Kasi ayaw mo bumasa. Matalino ba? Matalino ba? Sabi ko na sa eskwelahan, magbasa ka. Ayaw mo basa. Ano ka? Kung laude ka na kan? Ako nga naturo, may akot eh. Ikaw pa estudyante ka lang. Insulto kay Kristo yon. Na ikaw marunong sa kay Kristo. Ako rin. Basahin ko aklat. Kasi ang Kristo marunong sa akin. Ang nag-akay sa akin, hindi bulag. Ang Diyos at si Kristo. Ama at anak. Na nasa aking puso. 8 ng Romans, versikulo 7 at 8. Kapatid, unawa. Principal thing. Ang unawa. Basahin natin sa Proverbs. Wisdom of God, Proverbs 4:7, is the principal thing. Therefore, get wisdom from God. Paano makuha ang karunungan? Magbasa ka rin. Ang gusto mo, pera lang, yumayaman ka. Wala kang ipon na ipon na imbis magbasa. Tamad. Tapos aasa ka, Diyos ko, bakit tapos ako sa impyerno? Naniwala ko sa pastor ng bulag. Pati pare. Sabi nito, hindi ko kayo kilala. You have no time for me, I don't have time for you also. Vengeance is mine. Sa Romans.
Pero pag hindi ko sa'yo, your time has come. I judge your work. You believe the pastors and the priests that blaspheme against my teaching. My book is written, you read other books, pastoral books, and catechism. From Latin and from America and from Europa. Not from the Israelite. Apostles and prophets. Na tinuturoan ng Diyos. Manggaling sa Israelite ang turo. Acts 10 verse 34 to 35. Sabi pa ni Pedro. Sinusulat ni Lucas. Again, sa 3:10 naman ng magandang sa Julian's Catholic version, in the intent now, the principle of power, is the church, the manifold wisdom of God. The church, ang matao na Diyos, maraming karunungan. Basahin na natin sa Tagalog. Sa Tagalog, Ephesians 3:10. Karunungan talaga. Ang alam nyo lang, memorization lang. Wala ang karunungan. Karunungan na pasok galing sa Amerika, sa Europa nang galing. Hindi galing sa langit. Ito. Galing ba? Ephesians 3:10. Akala nyo mabait kayo? Hindi. Sa Diyos, masama kayo. Ipokit sa plastic kayo. Balat sa buwesa kayo. Balat kayo lang kayo. Sabi ng Diyos. Ito. Ephesians 3 verse 10. Ito ha. 3 verse 10. Upang ngayon pamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa pamunuan, pati hari, at sa kalingatan, pati sa langit, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos sa iglesia. Ang iglesia, mga marunong, hindi mga bubo, hindi mga adik, hindi mga limuno. Makalangit ang karunungan, hindi makapapa, makapastor na tao. Yun ang iglesia. Karunungan ng Diyos na puso sa. Hindi karunungan ng pastor na papa sa Roma na tao. Diyos na Ama. Karunungan ng Diyos na Ama, ating Ama. At Ama ni Kristo. Ulit, the principal thing is wisdom from God. 4:7 of Proverbs and Ephesians 3 verse 10, we have the many wisdom of God. We are enriched with this. Mayaman kami sa karunungan. Mayaman ang Iglesia sa karunungan. Sila yung mga Diyos. You cannot judge if you're not qualified to be gods. And if you to be qualified to be gods, pato na yan. Sumagot ka ng tanong. Kung makaya mo sa amin, sumagot na tanong, maka Diyos, may basahan. Hukuman naman ang sikta. 46,000 sect around the world. Hindi lang Katoliko, hindi lang Protestante, pati Muslim, pati hindi naniwala sa Diyos na atheista. Basta tao, pati mo yun, hukumanan. Pati anghel sa langit, pag iniba ang hukuman ng Diyos na kasulat, masumpa. Galatians 1 verse 5 verse 6 to 9. Pati anghel sa langit, pag iniba ang nakasulat na basahan ng aming hukom, pati pastor, pati pare, na iniba, hindi mabasa, masumpa. Pati anghel. Pati Kristo, pati Diyos, pati apostol, pati propeta, na umiba noon sa nakasulat na natanggap ng unang panahon, masumpa. Lalo na nagbabago na aklat, tinatanggal ng filosofya, masumpa. Sabi nino ng Diyos mismo. Binabasa natin, aklat ng Diyos ang basehan. We judge according to the law, not philosophy of man. So, marami akong sasabihin. Ang oras natin ay 1 hour na pa 29 minutes. Magpaalam na tayo. Ama, to God be the glory from the east towards the west. Sa ngalan ni Jesu Cristo na iyong anak, nanghalik sa amin ang Espiritu at iyong Espiritu Santo. Amen.
See, To God, the bakit Father, mo? be the glory, and the name of Jesus Christ, our gospel king, together with the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Bye-bye. To God be the glory from the east. Thank you Towards which? towards with. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Bye-bye. Mm-hmm. Let's sing along Let's just sing along with this song. with For our Father. For our Father. Mm. Okay? Jesus Christ. Okay. So still, we pray to the Catholics and Protestant members, not the leaders, the blind leaders, the every Muslim and all people around the world, that Christ's Spirit will also rule and live in them and rule them, and the Spirit of God. Itaas natin ang Kristo sa east, nabagsak, knockdown na sa west. Ang Kristo sa west, knockdown sa puso, patay. Patay. Ito totoo to. Hukom to. Pag sinabi ko na patay ang Kristo, no, nagsinungaling ako sa Diyos. Pag sinabi ko na patay ang Kristo sa apostol, mga Katoliko at Protestante, nagsinungaling ako sa Diyos. Hinahawol ko kayo. Patunayan ang Kristo na buhay sa inyo. Base tatulog ang pastor sa Amerika at sa Europa. Na iyong pinapalawan, iyong susunod. Pati Papa. Pag napatunayan nyo ang Kristo na buhay sa iyong puso, lulubog na ako. Sabi ng Papa nyo sa Roma, napatay na, at pastor nyo sa Roma, napatay na rin. At pastora. At sa Amerika at sa Europa. Lulubog ako. Kung may kayo masasabi na doktrina doon sa kanilang turo na buhay ang Kristo sa iyong puso. Nanahan sa iyong puso. Kasi pag naniwala kayo na buhay sa Kristo sa iyong puso, bakit nagturo ang pastor nyo? Bakit nagturo ang pastor sa Kristo sa iyong puso? At pati Espiritu sa iyong puso. Pati ngayon, sabi na kato, we have the Spirit of God. No! If you have the Spirit of God, you must be like the apostles and the prophets. And you believe only God, not the theologians. Not all of the Papa sa Roma, ang galing sa tao lang. I know only the apostles and the prophets and those who believe in them knows. That God is teaching them. Our belief, our understanding must be from Israel, not the whole of Israel, but only from the prophets of Israel and the apostles. Alalahanin niyo ang turo ng apostol at propeta. Sabi ni Jesus sa Espiritu sa kanyang puso. 2 Peter 3, verse 1 to 2. Itaas sa ating puso, hindi lang sa salita, sa ating puso, ang Kristo sa east, maghalit sa itaas, na matagalang bumagsak sa west. Kawawa ang Kristo sa west. Naawa ko. Kawawa ang Kristo sa west. Naghari ang bulaang Kristo sa west. Nagpanala sa bumuno ng pare at pastor. Amerika, Europa, kasali ang Italy, Roma. Hukuman natin sa hukom, karunan ng Diyos, para tayo makilala natin ang Diyos. Tagalan mo, pati Diyos din, bagsak doon. Pati Diyos din, bagsak, knockdown. Ang Diyos, nagkaturo, puti natin, knockdown sa east. Kasi, nagturo tao. Pastor at mga, may aklat na kasi. Pastor at mga, papaso. Huwag kayo maniwala na kailangan pastor ngayon. Huwag. May aklat na. Pinipirahan na kayo. Ginagatasan na kayo. Magbasa kayo ng aklat. Kata maniwala ka sa mga buwang. Alam nyo, for many years,
Nung una, maraming kalaban sa akin. 1 month lang. Pagkala wala na. Wala na. 1 month lang. Kaya ako walang kalibati. Kaya pumapatol ako kahit GC. Dati Facebook live pumasok ko. Pati Facebook ng YouTube video vlog na. Ang condition ko, ito ang rules. Biblical at legal. Sa legal plan, sablay na. Sa legal plan. At alam ko, wala nakalam sa legal na mga protestante sa Amerika at sa Europa at mga katoliko. Wala. Alam ko yun. Kasi kalat ang turo na alam ko, hindi yun legal. Ligaw ka. Ligaw yun. Hindi legal. Salamat uli sa Diyos. Hindi ko inasahan na ako pala tawagin sa Pilipinas para inakila ang Diyos sa Pilipinas. Sa East, hindi sa West. Kasi knockdown na ang Diyos doon sa West. Knockdown. As in, patay pa. For many centuries. At ako, dito sa Pilipinas, ipinagmalaki ko at ayaw kong ang Diyos dito i-knockdown sa puso ng tao. Kaya ang masunod, may kayaan ko kung i-knockdown ng Diyos. Kung knockdown sa inyong paniniwala. Sa 1 Peter 2 verse 16. Dahil paniwala nyo yan, God cannot do anything against unless you die. When you die, it is God's turn. You will be sorry forever in facing the wrath of God. Sa kanyang galit, ginawa yung sinungaling, tarantado kayo. Masawa kayo sa mga demonyo. Masawa kayo, inaaral kayo ng Diyos. Ayaw nyo. Ang offering ng Diyos sa atin para sa tao, hindi sa angel. God offered the salvation and His gift, grace from God, with Christ and the Holy Spirit to be received by us. And you do not believe. Even angels crave for that. Ginugol sa angel, mga tanggap ng Espiritu ni Cristo at Espiritu ng Diyos. Kasi dakila doon. But they cannot have. That is only offered to human beings. That is the grace of God, full of grace, full of truth. 1:14 of John. That is meant by it. Ginagago na Diyos. Gago ka lang sa kayo. Ano? Diyos, ginagago. Ayaw naman maniwala sa Diyos. Ano na Diyos ang kinakilala niyo? Si Satanas? Si Satanas ay Diyos sa mundong ito. Ang turo, inituro ng Diyos. Nakasulat sa aklat. Sa 2 Peter 4, verse 2 to 4. Una mong hanapin, tanongin mo na ang lisensya. Pastor, anong lisensya mo? May Kristo ba sa ating puso? Wala. Wala. Kapag tulong sa amin, ano tulong sa amin? Kailangan ng pastor matanggap ang Kristo para maging Kristiyano ko maging anak ng Diyos at Espiritu Santo. Pag sinasabi na may Espiritu Santo to, hindi. Kung walang Kristo, walang Espiritu Santo. Romans 8:7-8. May base yan. Ang sabi mo, pastor, pare, mabasa-basa turo ng mga apostol na tinuturuan ng Diyos ng mga Israelita, ay hindi. Sino ka, pastor? Walang sabi ng Diyos, huwag dalagan. Magturo sa amin, ang mga apostol, propeta, nakatanggap ni Kristo at Espiritu Santo. Ikaw wala. Antikristo ka ba, apostol? Pastor. Pare. Mayaman ka lang. Magnegosyo ka lang. Huwag kang mag-aral. Huwag kang mag-aral. Magnegosyo ka lang. Huwag kang humingi sa mga pera. Buwang ka. Manluko ka. Pare. Kaya, naniwala kayo kasi magaling sila mag-uniforme. May kotse pa. Lahat ng pastor ngayon, mga pare, may kotse. Pati madre. Buti pa ang lamit. Kaya nadaya ko sa appearance sa panlabas. 7
21 verse 24 of John, do not judge in appearance, but in the hearts. Sa 1 Samuel 16:6 hanggang 7. Ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Kaya, tumitingin sa puso. Ano ba sa puso mo, pastor? Ang pastor sabi mo, kasi makita. Sige, so, anong turo ni Jesus sa amin? Anong turo ni Jesus, pastor? Ang pastor, ang pare, dapat tanungin. Tanungan ka nun, magtanungan. Para maalaman lang natin kung may karunungan sa Diyos. Sabi ng Diyos, may karunungan sa iglesia. Sa iglesia ang totoo. Pati sa eskwelahan, mga teacher sumagot. Mga teacher sumasagot ng tanong. Ang pastor, teacher, na takot tanungin. Pag tinatanong mo, pag ayaw mo wala, isuspindi ka ba? Gago. Hindi ka makasagot, magsuspindi ka ba? Dapat ikaw ibagsak. Ikaw, hindi makasagot, kayo magsuspindi sa amin. Dapat ikaw bagsak. Palitan ang pastor na hindi bungo. Palitan ang pare na hindi bungo. Bagsak ang pare nyo. Pag hindi na, di ba, teacher? Pag hindi nakasagot teacher sa lesson? Pag hindi nakasagot, teacher ba yun? Maligna mo ka. Teacher, itong teacher na ito, parang bubuno eh. Wala ka nang sagot. 1 plus 1 equals 4 daw. At ayaw sumagot. Basic na tanong, 1 plus 1, di mo kasagot. Gago. Hukom, yun. Kailangan mo hukom para yun ang prinsesa sa'yo, mag-guide ka. Ay, ang hukom, mali ang pastor to, mali. Huwag kang umanib. Mali pala. Pag umanib ka, gago ka, bulag ka. Bulag. Huwag panaya. Ulit. Thank you also for watching and listening. I share this to the Catholics and again, as usual, the Protestants. I am challenging debate. Yung nakalat lang, nakamula sa Biblia doon, debatin natin. Akala nyo? Naging Katoliko pa si John Reed. Anong klase yun? Wala na ganun, ligaw. Ang Katoliko, walang Katoliko basehan na turo ng Papa San Roman sa pare, mga bispo, si Cristo na nahan sa puso. Kahit isa. Wala. Lalo na sa unang siglo, kung saan nag-umpisa ang Papa San Roman. Wala. Hindi mo alam? Bulag ka. Kasi wala kayo hukom. Ang hukom, may Cristo sa puso. Hindi mo alam? Pumatay ka. Hindi ka hukom. Dapat ito humukom. At humukom ka, maniwala ka na Diyos ka. Walang pare, wala pa ba na Diyos. Gusto nyo nun? Obispo? Mga pastor? Gusto nyo pareha sa kala? Hindi ka na Diyos? Tanga. Ginawa nyo na Diyos sa sinungaling. You cannot live with God. You will die for making God a liar. That is even very evil. Shocking to the senses. Ito sa Romans 1:32. Who knowing the judgment of God, may judgment pa ang Diyos, that they commit such thing are worthy of death. Pag uto na sa susunod, hukuman ka. You will die because you will not know the judgment of God. That disobeying His judgment means death. So again, let's sing together with this song. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas
Itataas kita, itataas kita, itataas kita. Yung isang punto pa dyan, napatunayan natin kung buhay ito mga pastor na namatay na ngayon sa Amerika at sa Europa at mga papasaruman ng unang panahon na utol ng faith nila, paniniwala na utol, pinanggalan ng utol, harap sa akin sa sampalin ko sa, bubos na. Talagang bubos na. At yung plano ngayon, bubo, di ba tama? Walang Kristo sa puso, knockdown. Imagine mo, hindi pa ito tapos, pato pa. Kung kaano ang puso ng mga tao. Cementerio ang puso nyo. Kung kaano ka lupit ang ginawa nyo. Okay sana pinatay ng angel, tao, wag lang Kristo. Ang manahan sa atin, ang Espiritu Santo na nasa atin. Na nasa puso. Kasi walang Espiritu Santo, walang Kristo. Walang Kristo, walang Espiritu Santo. Ha? Yun ang kasulat. 8 verse 7 to 8 of Romans. So, karoon kabubo ang mga pastor nyo. Nakita nyo ang Kristo sa puso? Wala. May pera, pero ang Kristo sa puso, mahirap. Revelation 3:17. Mahirap. Duka, patay pa. At sila na yung panamatay bulag, kapwa mahulog sa kay. Huwag kayo ma-expect mapunta sa langit. Akala nyo mabait? Tao, pagkain? Wala. Pero dahil sinungaling sa walang mga sinungaling makapunta sa Diyos, makapunta sa langit. Pati nagsabi na ang Diyos ay sinungaling. And again, sa 21 verse 8 ng Revelations. Ano yun, no? Parang ano? Napakasinungaling. Nakita ko Kristo sa mga puso ng tao doon, parang walang saya. Masaya sila pero daya, kamulimunyo. Pero anong kapayapaan doon? Walang Kristo. You can live the life to the fullest only spiritually if Christ is within you, like the apostles. If not, you are living your life to the hellest, sa hell. If there's such thing as hellest. Yung pusong walang Kristo sa demonyo. Sabi sa 12 ng Mateo 26. Alam niyo Kristo, akala niyo Kristo, hindi pala demonyo pala, mag-ingat sa bulang Kristo. Nadaya to. Kung gano'n pa rin ano panawala pag hindi kayo nasisi. And only Banjelo pays the debate to enlighten the people who are believing this doctrine with the truth of Christ, that Christ also lived in you. For you to become true Christians and be the Son of God and ruled by Christ. Kung walang Kristo, sabi dito, wala kayong magawa na mabuti. Masama pa rin. Katulad ng demonyo. Pati yung puso, masama.
nang balik sa iyong paglingap. Inadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap. Yung ano, sa Isaiah, sa ibabagsak natin, buksan natin ulit. Yung mga puso kasi yung ano, mawalang Kristo, inahan tulad yun sa mga pusong, mga palasyo. Walang Kristo na nahan ng hari. Mga hayop, parang ng mga maligno, mga lobo, marami yun. Ang puso ng lobo, walang Kristo. Ang palasyo dapat yung puso, mga Kristo, sa yung puso, invisibly, spiritually. Lucas 17 verse 20-21. Yun ang nakita ko nun. Pagpatay, walang hari, madawal papasok mga hayop. Utak doon mga hayop, ang puso ng mga hayop. Mga lobo, ganun. Marami yun. Sa na paksa. Bala, hindi ko kalimutan. Ang iyong kalooban, maghari ka. Ang iba naman, leon. Ganun. Mga leon, mga basa, mga mabangis na hayop. Mabangis na hayop ang puso sa mga demonyo. Maghari